Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Welcome po ulit sa Bible study po natin dito po sa Rema Pills. Amen po, at patuloy po natin na binabalikan at babalikan sa mga oras po na ito ang mga bagay na tinuro po sa atin ng Panginoon noong anniversary po ng main church po natin. So, 35 years ng katapatan ng Panginoon. Amen po, sa buhay ng bawat isa. Nalala ko po, sabi po doon ni Pastor Boy, mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay hindi nagbago. Maaring meron po sa atin dito, namin po ang nakalimot, kung makakalimot, pero ang Diyos kahit kailan, hindi niya kinalimutan ang bawat isa sa atin at patuloy siya na nagiging matapat. Amen po sa mga individual lives ng bawat isa po sa atin. Amen po. Sige po, bago po natin simulan ang minsan pang pagre-review po natin sa mga bagay na tinuro sa atin ng Panginoon, simulan po natin ito sa isang maiksing panalangin. Yan naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy Lord, sa mga oras na to, panalangin namin ng malakang kumilos, Panginoon, bigyan mo kami ng sapat na kaunawaan upang maintindihan at maunawaan namin ang mga bagay na nais mong sabihin sa amin sa mga oras na to. Salamat Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang hapon po ulit. Amen po. So, nung Sunday po, ang tema po ng anniversary po natin ay matatagpuan po dito sa Acts chapter 13, verse 36. And kung meron po kayong mga Bible, minsan pa yung makipagbukasan po kayo sa akin. Yan, sabi po dito, basahin ko po sa inyo. Yan, nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Amen po. So, pansinin po natin dito yung naunang part, ang sabi po doon, nang maisagawa ni Haring David. Amen po. Ibig sabihin ng maisagawa, ibig sabihin, merong tinapos si David. Amen po. At ano ba yung tinapos si David? Ang sabi dito, amen po, ang kalooban ng Diyos. Nang maisagawa ni David ang kalooban ng Diyos, sabi doon, namatay siya. Amen po. Ibig sabihin, natapos ni Haring David ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Amen po. Ginawa ni David ang kalooban ng Diyos at ang ministry na ipinagkatiwala po sa kanya. Amen po. Ginugol ni David ang buhay niya sa paglilingkod sa kanyang kapanahunan. Amen po. Sabi nga po ay yung doon sa kanyang generation. Amen po. At ang sabi po ni Pastor Boy nung Sunday, amen po, natapos yung generation ni Haring David. Amen po. At yung mga Bible characters na nandito, natapos yung generation nila, nakapaglingkod sila dun sa generation nila. Pero ngayon, amen po, ngayon yung generation natin na ibinibigay sa atin ng Panginoon na tayo naman ang dapat na maglingkod sa Panginoon. Amen po. At dito po, tinuro po sa atin yung mga bagay na makukuha natin. Ano yung meron kay David? Bakit siya naging espesyal pagdating sa mata ng Panginoon? Amen po, ang sabi nga po ni Pastor Boy, si David ay isang tao na ipinagmamalaki ng Diyos. Pinagmamayabang siya ng Diyos. Amen po. Kasi merong something sa kanya na nainlove ang Panginoon. Amen po. Kung babalikan po natin yung time na si David ay hinahanap pa lang, amen po, ni Propeta Samuel. Rather, hindi pa siya nakikita, naghahanap si Samuel ng susunod na magiging hari, papalit kay Haring Saul. Nagpunta siya sa bahay ni Jesse at nagtanong siya, amen po, kung sino yung mga anak nito. So, pinaresenta po sa kanya ni Jesse yung kanyang mga anak, yung mga kuya ni David. Amen po, at akala nitong si Propeta Samuel, yung mga nauna, pangalawa, pangatlong, mga nakita niyang mga kapatid ni David, ito na, sabi niya, ito na yung mga maaring susunod na hari. Bakit? Kasi matipuno, malaki yung katawan, may tsura, at mukhang hari talaga. Amen po. Pero kung maaalala po natin, ang sabi po doon ng Panginoon, hindi sila. Amen po. At nung time na nakita na ni Propeta Samuel si David, amen po, kabataan pa po siya nung time na to. Ang sabi ng Diyos kay Propeta Samuel, nakita ko na. Sabi niya, ito na
yung taong handang gumawa ng kalooban ko. Gagawin niya yung lahat ng ipinapagawa ko. Amen po. So, ibig sabihin po, nakita ng Diyos kay David na handa siyang gawin ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Handa niyang gawin ang lahat ng paglilingkod. Amen? Para sa Panginoon. Kaya tinagurian si Haring David. Amen po, ang sabi ng Biblia, siya ay tinawag na a man after God's own heart. Isang tao na humahabol sa puso ng Panginoon. Amen po. Bakit kasi, sabi dito, number 1 kay David ang gawain at ang Diyos. Amen po. Kung maalala po natin, binigyang definisyon ni Pastor Boy, anong ibig sabihin pag ikaw ay hari? Ano ang trabaho ng isang hari? Ang sabi po niya doon, ang trabaho ng isang hari ay to conquest. Ibig sabihin ay manakop. Amen po, palawakin ang nasasakupan niya. Sakupin yung mga mahihina at mas maliliit na kaharian na nasa paligid niya. Ito ang trabaho ng hari. Pero sabi doon, si David, hindi ito ang ginawa niya. Hindi ito ang priority niya, ang manakop ng mga kaharian. Bakit kasi ang mahalaga kay David, amen po, sabi niya doon, yung mapagawa niya ang templo ng Panginoon. Amen po, hindi yung mapalawak yung kaharian niya, kundi maitayo ang gawain ng Diyos. May concern si David, amen po, pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen po, kaya si David ay espesyal pagdating sa Panginoon. At ang bawat isa po sa atin na naririto, amen po, na nasa paglilingkod, amen po, maaring nakikita natin yung sarili natin na hindi tayo karapat-dapat. Amen po, kasi kung titingnan natin yung sarili nating kakayanan, walang espesyal sa atin. Amen po. Pero naririto ngayon tayo, amen po, dahilan sa may something na nakita sa atin ng Panginoon na may concern ka, may pagmamahal ka pagdating sa gawain ng Diyos. Amen po. At kung tatanungin po ba natin, sabi ito, naging perfecto ba ang paglilingkod ni Haring David? Ba't kasi ang sabi ni Pastor Boy po doon, sa generation ni David, amen po, simula sa simula, hanggang sa mamatay siya, hindi siya nawala sa paglilingkod sa Panginoon. Ulitin ko po, sabi doon, sa generation ni David, simula sa simula, hanggang sa mamatay siya, hindi siya nawala sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Pero alam niyo po, yes, dumating pa rin ang time na si David ay nagkamali. Alam ko po, lahat tayo, aware na po tayo dito. Ang sabi po ni Pastor Boy, ito yung time na wala sa ministry o hindi nag-ministry si Haring David. Amen po. Kaya siya natukso. Bakit kasi hindi siya nag-ministry nung time po na yun. Amen po. Kaya ang bawat isa po sa atin, amen, dapat hindi tayo nawawala sa gawain. Hindi tayo nawawala sa pag-ministry. Amen po. Bakit kasi marami ipepresenta sa atin ng mga tukso ang kaaway. Once na mag-step back tayo, sabi nga, even for a while, amen po, sa pag-ministry. Pero, bakit niya nagurian pa rin na a man after God's own heart si David sa kabila ng nagkamali siya? Bakit kasi merong naging isang attitude si David na kahit nagkamali siya, amen po, nasabi dito, nagpakumbaba siya. Nung time na nakita na niya yung pagkakamali niya, nandun yung humbleness niya, nandun yung pag-amin niya sa Panginoon, nagkamali ako. Inako niya yung consequence, amen po, at ang prayer ni Haring David yung time na to, kung babasahin po natin sa Psalms chapter 51 verse 11, ang prayer ni Haring David nun sa Panginoon nung time na nagkamali siya, sabi niya, cast me not away in your presence, and do not take away your Holy Spirit away from me. Bakit kasi alam ni David na hindi niya kaya na malayo sa Panginoon. Inamin niya yung pagkakamali niya, masakit yung consequences, amen po, pero para sa kanya, mas masakit kung mahihiwalay siya sa Panginoon. Amen po. At sa bawat isa po sa atin dito, amen po, wala po sa atin dito yung perfecto talaga yung paglilingkod eh. Amen po, nagkakamali tayo, nagkakaroon tayo ng pagkukulang,
Amen po, katulad ni Haring David. Pero i-take natin itong ginawa ni Haring David na kapag nagkulang tayo sa Panginoon, humble tayo. Amen po. Bakit kasi dapat nandun din sa atin yung hindi natin kayang mahiwalay sa Panginoon. Amen po, yung hindi natin kayang mawalay sa Diyos, yung pakiramdam na mamamatay ka kapag nahiwalay ka sa Panginoon, yung hindi ka pumapayag, amen po, na mapalayo ka. Amen po. Dapat meron sa ating ganitong pakiramdam every time na sa tingin mo ay nagkulang ka, nagkamali ka. Amen po. Pero katulad ni Haring David, bangon lang. Amen po. Magpatuloy po tayo. Amen po. At dito pa po, isa pa po sa sinabi po ni Pastor Boy nung Sunday. Sabi niya, nakakalungkot na may mga tao na dahilan sa mababaw ang ugat, madaling mabunot. Amen po, sabi ito, nakakalungkot na may mga tao na dahilan sa mababaw ang ugat, madaling mabunot. Amen po. So, kaya po ang bawat isa po sa atin, amen po, kailangan nating palalimin pa ang relasyon natin sa Panginoon. Amen po, yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen po. Bakit kasi hindi natin masasabi? Amen po. Kaya kailangan natin palalimin yung mga ugat natin, yung pagkapit natin sa Panginoon para anumang bagyo, anumang mga suliranin o problema dumating sa atin, manatili tayong nakakapit sa Panginoon. Amen po. At sabi pa po dito, amen po, sa ating mga naglilingkod sa Panginoon, amen po, sa mga workers, sa mga nagbi-ministry, sa mga nagpapasorang, sabi po dito, dapat matanggap na natin na ito ang buhay natin. Amen po. Dumadating talaga ang time ng pagod. Amen po, na dumadating ang time ng stress at ng kaguluhan, especially sa isip ng bawat isa po sa atin. Amen po. Pero dapat sa simula pa lang na tinanggap mo si Jesus, sabi po ni Pastor Boy, ang ibig sabihin ng pagtanggap mo kay Jesus ay pagtanggap mo din sa calling mo. Amen po. Kaya ikaw na naglilingkod, tayo na naglilingkod, dapat masabi na natin sa sarili natin na ito na ang buhay natin. Sabi doon, dapat wala ng reservation. Amen po. Wala na tayo dapat itinitira sa sarili po natin. Amen po. The time na nag-decide tayo na pumasok sa paglilingkod, amen po, dapat alam natin na ito ay isang buhay na punong-puno ng pakikipaglaban. Amen po. Ulitin ko po, the time na nag-decide tayo na maglingkod sa Panginoon, dapat alam natin na ito ay buhay, pakikipaglaban. Amen po. Yan sabi po dito, ang buhay paglilingkod at pananampalataya, amen po, ay buhay pakikipaglaban. At katulad ni Apostol Pablo, inilaban niya ang pananampalataya niya hanggang dulo. Yan. At kahit sa time na napagod at nahirapan na siya, hindi siya bumitaw sa paglilingkod. Amen po. And tingnan po natin dito sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 29. Yan, sabi po dito, 2 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 29, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila, para kong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa mga ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malipit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang balabal. Bukod sa lahat ng ito, ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia.
Kapag may nanghihina rin ako, at kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Yan. Dito po sinasabi ni Apostol Pablo yung mga bagay na pinagdaanan niya. Dumaan siya sa napakaraming panganib, pagod, po, sakit na nararamdaman, lungkot, po, sa ministry, po, and yet, sa huli, sinabi pa rin ni Apostol Pablo na ipinaglaban ko, nanatili ako, di ako umalis, nagpatuloy ako. Po, sa buhay paglilingkod po natin, po, marami lang pagod. Po, paulit-ulit kang masasaktan. Po, marami pang sakripisyo. Po, pero sabi dito, katulad ni Apostol Pablo, ipaglaban natin yung paglilingkod at pananampalataya natin hanggang sa dulo. Po, at ang sabi po ni Pastor Boy, po, sabi pa po niya noon, sa mga takot na mapagod, sa mga takot na masaktan, po, sabi niya doon, sorry, pero ito ang buhay natin. Kakambal ng paglilingkod natin ay yung mararanasan at dadaanan natin yung mga bagay na to. Po. At hindi lang po si Apostol Pablo, po, even ng iba pang mga Bible characters ay nakaranas din ng mga bagay na to. And yet, pinili nilang lumaban. Po. Yan, pinagdiinan din po sa atin itong anniversary po natin, itong fight the good fight of faith. Po, ipaglaban natin. Po, yung sinimulan natin. Po, malayo na tayo simula. At maaring malayo pa yung tatakbuhin. Po, pero nasa gitna na yung bawat isa po sa atin. At mas piliin natin ang magpatuloy kaysa ang huminto sa kabila ng mga lahat ng mga struggles na nararanasan natin sa ministry po natin. Po. At ang sabi pa po ni Pastor Boy, po, ang pagpapala ay pagkatapos ng pagod. Po, papalitan ng Diyos ang lahat. Po, kung hindi ka susuko, kung hindi ka aalis. Po. At naalala ko po yung isa sa mga narinig ko po sa mga pastor po natin. Sabi po niya doon, okay lang umuwi ng langit na sugatan ka, kesa umuwi ka ng langit na wala kang galos, bakit kasi wala kang ginawa? Tingin ko po, okay lang umuwi ng langit na puno ng galos, bakit kasi nakipaglaban ka? Kesa umuwi ka ng langit na wala kang galos, bakit kasi wala kang ginawa? Po. Yan, magpatuloy po tayo. Bakit sabi dito, sa kabila ng lahat, ng pagod, ng sakit, po, maaring maging physical man yan o emotional. Po, yan, sa kabila ng lahat, we are more than a conqueror. Po, ulitin ko po, yan, sabihin niyo po sa mga katabi niyo po, yan, we are more than a conqueror. Po, yan, tuloy lang po tayo hanggang sa masabi natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Sabi niya doon, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Po. I-goal natin na masabi natin po sa dulo ng takbuhin natin na natapos ko na, nanatili ako. Po, pinagbuti ko. Po. At bago po natin i-close yung Bible study po natin ngayon na last ko po na i-share, naalala ko po yung isang kanta ng Asop, yung Huwag Kang Bibitaw. Ang sabi po dun sa chorus, sabi niya doon, huwag kang bibitaw. Sabi niya, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Amen. Huwag kang bibitaw. Amen po. So, ilang po yung nais ko pong i-share sa hapon pong ito. Yan, alam ko po marami na pong sinabi sa atin ng Panginoon at salamat po sa ating Diyos. Amen po. So, minsan pa po, manalangin po tayo. Yan, Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa mga oras na to, papasalamat kami sa mga bagay na tinuro mo sa amin, sinabi mo sa amin, Panginoon. Lord, ang panalangin namin sa mga oras na to, maging katulad kami ni Haring David, Panginoon, na ikaw yung palaging hanapin, ikaw yung maging number 1 sa amin, hindi ng gawain at ang ministry yung pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. At Lord, patuloy na palakasin mo pa kami, patatagin mo pa kami in order na magpatuloy kami, Panginoon, by your grace.
O Diyos, salamat Panginoon, patuloy na ina-acknowledge, ina-appreciate ka namin sa buhay ng bawat isa sa amin, ng katapatan mo sa buhay at sa gawain mo Panginoon. Marapat na binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po and God bless.